nag-trending ulit yung gold, nag-trend ulit sa pataas, nasakyan na naman niya ng system natin. And ito ngang week na to, nagkaroon siya ng 6.75%. Hello Gabi Traders! Bibigyan ko kayo ng update dun sa ating gold strategy. Ito, ipapakita ko yung kanyang MyFX book record. Kung copier kayo nito sa Vantage, makita nyo, ang ganda nung start natin nung February. So, nag-start to ng February, no? So, ang ganda ng start natin. But yung later part ng February, nag-incur tayo ng sunod-sunod na losses. Ang main reason yan, kasi nung end ng February, dito yan, ano? Ito, so, tingnan natin tong chart ng gold sa TradingView. So, etong last part ng February actually ay nag-ranging lang yung ating gold. So, ito siya. Yan. Nag-range lang siya dyan. And, since yung ating strategy sa gold ay trend following, ito yung weakness ng ating system kapag ka nag-ranging siya, no? Kapag ka it's actually breakout, so pagka nagkaroon ng breakout, ang in-anticipate ng strategy natin ay magdidire-diretso siya magte-trend, either mag-breakout siya sa baba or sa taas. And then ang ginawa natin, ito tingnan natin yung history, no? Ito, so starting on February 13, sunod-sunod yung losses natin. And syempre tayo biglang trader, yung sa risk management natin, tinignan natin, analyze natin yung kung anong nangyari. No, dahil nga trending yung ranging yung ating gold by that time, in-adjust natin yung ating entry. Yung pagiging aggressive part ng entry ay medyo ni-tame down natin, no? Binawasan natin. Nagkaroon tayo dito ng adjustment and na-minimize yung losses. Pero hindi lang din tayo basta nag-adjust. Ang ginawa ko, in-adjust ko dun sa live account na for copy trading para rin sa safety natin, para ma-minimize natin yung risk. But at the same time, sabi ko, iwanan ko lang yung dati kong settings doon sa aking test account. So, meron akong nabanggit ko dati, no, meron tayong test account. This is just a demo account, and iniwan ko lang doon yung dati kong settings, hinayaan ko. And yung we made a good decision kasi doon sa test account natin tuloy-tuloy pa rin ang nagkaroon ng losses. But tingnan nyo yung losses, no? That's just negative 0.8, 0.6, 0.5. So meron din tayong nakaset na stop loss na nililimit lang natin sa ganong percent na yung losses natin. And then yun nga, nung bago mag-end yung February, nagkaroon ng mini breakout dito sa ilalim, no? Yan. So kasama nung pag-adjust natin ng system, naka-entry tayo dito ng sell position. Yan. And nakakuha tayo ng trade dyan. So, nandito tingnan natin sa history. Yan. So, ito. Noong February 28, meron tayong 144.5 pips and again na 0.97%. And at least na-stop na yung losing streak natin dito. Ayan. So, nakakuha tayo dyan. And ito yung nag-iisang sell so far. No, dati puro buy tayo kasi ang direction ng gold pataas lang eh. So, nagkaroon tayo ng kaisa-isahang sell. So, tingnan natin dito yung summary. Yan. Summary. Meron tayong 28 na buy, na long position, and isang short position or sell. So, nag-iisang sell position natin. And nakuha natin yung trade na yan. While doon sa test account, wala siyang actually meron siyang sell pero wala din nag-lose, natalo pa rin. Now, recently, itong nakaraang week lang or itong week lang na to, starting on March 10, nagkaroon ng movement pataas itong gold. And yan, tinatin to sa TradingView. So, nag-ranging pa rin siya dito, but nung March 12,
natin. Ito na, March 12. Ito. March 12, na-break niya itong range na to. And pumasok ulit yung ating system. And yun nga, yung sa ating live account na copy trading sa Vantage, gain tayo ng 1.95%. Ito yung na-adjust na natin yung entry, no? While doon sa test account, ito maganda kasi nag-gain siya ng 6.29%. So using yung original settings niya, no? Pero medyo aggressive. So pag titingnan natin, parang high risk, high reward itong original setting natin. May tendency tayong magkaroon ng ganitong losing streak, pero kapag nakuha niya naman yung market condition na gusto niya, maganda naman yung ating reward. So kita nyo, no? Yung mga position na yan, 1.49%, 1.54%, 1.54%, almost 2%. While yung mga losses natin is just 0.66, 0.83, 0.72. So, mas malaki yung gain natin kaysa sa losses. So, ma-offset niya ngayon itong mga losses natin previously. Yun nga, ngayong March ay nasa 4.84% na siya. Yung original settings natin. Pero yung doon sa live natin sa copy trading sa Vantage, nasa halos break even lang na 0.64%. And ito yung chart niya, no? So ito yung mga losses. So tandaan nyo, this is single entry system. Hindi tayo gumagamit dito ng martingale, hindi na gumagamit ng grid, no? Or yung averaging, cost averaging. So bawat position may stop loss at may TP. So nagkataon itong part ng data na to, hindi siya favorable doon sa system. But nung nag-trending ulit yung gold, nag-trend ulit sa pataas, nasakyan na naman niya ng system natin. And itong week na to, nagkaroon siya ng 6.75%. And ang net for this month is already 4.84%. And tingnan ninyo yung drawdown. The drawdown is just 9.6%. So tingnan natin doon. And ito, no, ang nag-peak siya ng 8.09 nung March 12. Pero lahat yon ay nabawi na itong week na ito dahil sa pag-akyat na naman ng price ng gold. So si gold nga gumawa na naman ng all-time high niya ng 3,000 ilang inabot. So more than 3,000 naabot niya na, no? So sabi natin dati, it's just a matter of time bago niya maabot yung 3,000 na price ng gold. So yun nga, naabot niya na last week. And nasakyan na naman yun ng ating system sa gold. Okay, so what's next? Anong gagawin natin sa sunod? I have decided na ibalik tayo, mag-revert tayo doon sa original setting natin. But bilang copyer, dapat ay ready ka na magkaroon tayo ng ganung consecutive number of losses. So ako expected ko na yun kasi during my back testing, meron siyang ganung kahaba na consecutive losses. Actually, umabot siya ngayon ng 15 Pero during testing, umabot siya ng 20 consecutive losses. Pero, yung nga, expected rin siya magkaroon ng ganun karaming consecutive number of wins. So, and by that time, ma-offset niya yung mga losses natin. So, para sa copyer, dapat ready ka na kasama yun sa system natin. Kasi yun yung time na ranging yung market and it's not in favor doon sa ating strategy. Kasi ang strategy natin ay trend following. So, pwedeng ako mag-intervene katulad ng ginawa ko recently. Nag-intervene ako kasi nga ranging siya. So, in-adjust ko muna yung setting na hindi mo na siya basta-basta mag-enter. And yung nga, na-address natin yung
na-address natin yung problem na yun, na-minimize natin. But, ang naging consequences nga nun, yung initial trend, hindi natin nasakyan. Kaya, ang naging gain lang natin this week is almost 2%. Pero, yung using the original system, nasakyan niya kaagad yung unang breakout and umabot siya ng 6%. Umabot ng 6% yung kanyang gain last week. So, pero pag titingnan mo nga, yung original setting, the maximum drawdown is just 9.6%. So, napakaliit nun kung tutuusin. I'm sure dito maraming mga gold trader, lalo na yung mga high risk, high reward o mga all or nothing na trader, no? Baliwala sa kanila yan, 9.6% na yan, napakaliit pa niyan. So, pupunta tayo sa ganung direction. But yun lang, paalala para sa mga copier, maging ready lang kayo na magkaroon tayo ng mga consecutive losses. But sabihin lang natin sa atin, mag-commit lang tayo dun sa system. Mag-commit tayo dun sa system na ito yung time na to, ito yung ranging si market, but alam natin si gold hindi yan tumatagal sa na ranging siya, nagtitrend yan lagi pataas or pababa, and ang ating objective ay masakyan natin yun, yung unang paglabas ng price doon sa range. So yun, kailangan natin ng commitment. Hindi lang ako committed ako doon sa system, may tiwala ako doon sa system, na test ko na yan na matagal. And ang worry ko na lang doon sa mga copier, kasi baka hindi kayo sanay na mayroon kayong ganitong consecutive number of losses. But if you're using single entry system, i-expect natin yung mga ganitong consecutive losses. Kasi yung iba sanay sa yung high win rate, pero ang nangyayari pala ay gumagamit siya ng greed. So, naka-open lang yung trade na losing position, and then mag-add siya doon sa losing position. Yun yung mga martingale or greed, no? And then hanggang mag-reverse yung market, i-close niya pagka nag-break even or nakaroon ng profit na konti. So, but that is a risky, more risky approach. Kasi lalo na si gold, kilala yan na nagtitrend lang ng malaking move sa market, and by that time marami nang nasusunog. So that's why sa pagti-trade ng gold, better pa rin na approach yung single entry. Yung meron ka nakaset na stop loss and take profit. So yung stop loss naman natin ay maliit lang, and kapag nakuha naman natin yung system o yung market condition na gusto natin, ma-offset naman natin yung mga previous losses natin. So yun lang, and kung gusto niyo ring mag-copy sa ating gold system, i-message na lang ako. Thank you!